I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control eh. Even President Duterte had a speech na ang problema ko, DPWH. And never tinago ni ano yun, ni President Duterte, nandun yun po, nasa Facebook. Ang linaw, ano? Yan ang birada. Iba talaga to si Cayetano. Oh. Yun na nga eh. Tama yung sinasabi niya. Anong point niya dito? Kung sangkot si Villanueva sa flood control project, noon pa lang, panahon pa ni Duterte, sabi nga ni Cayetano, nagsasalita na siya, may mga expose na siya about flood control project. Oh, pinangalanan niya pa yung contractor, 'di ba? Pinapangalanan niya pa yung ibang mga contractor sa mga anomalyang project aside from the ghost control project o flood control, 'di ba? Ibig sabihin, kung ako may tinatago, iiwasan ko yung issue na yan. Iiwasan ko yung usapin na yan. Bakit? Mauungkat. Hindi niya iniiwasan. Noon pa lang, maingay na yan si Villanueva patungkol sa nangyayari sa Bulacan, yung baha sa Bulacan. Kung involved siya, ladies and gentlemen, bakit niya mag-iingay? Noon pa lang, hindi pa ho ito issue sa nationwide. Noon pa lang. Bakit? Oh. Pangalawa, eto pinasok niya pa kay Duterte kasi alam natin na aside from senators ang target ng pagdinig ng Kamara ay pati si Duterte, ang mga Duterte, pati si Congressman Pulong, target nila. Ito pa nga lang, noong palang panahon ni Pangulong Duterte, binabanggit na po niya ito. DPWH, ang corrupt, di ba binanggit niya pa yung mga congressman. Sabi niya pa nga, naalala nyo, may time pa siya doon na pag si Pulong nalaman ko, magre-resign ako. Diba? So, kung ikaw ay involved sa isang bagay, you wouldn't say that. Kung ikaw ay meron kahit kapirasong kasinungalingan, you wouldn't say that. Kasi madadali ka. Nasa TikTok na sinasabi niya baka may ghost project pa. 2022, to be fair to our new chairman of the committee on the Blue Ribbon Committee and the Senate President, you weren't here at that time, but I'm sure you monitored it. Tinuturo naman ni Secretary Bonoan kung bakit nagkaganon yung budget at ba't suddenly lumaki na naman yung budget. No? So the point is, Mr. President, perception here matters. Tomorrow ba or the next day we will announce, I think Malacanang has already said they will announce a independent commission. The minority has not discussed whether we will support it or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan Pwedeng may agenda pa rin yung mga yan. So we will discuss in the minority. For example, kung maglalagay sila doon, do they commit? Hindi sila tatakbo for national office in 2028. Yan. Baka may integrity nga. Yan. Gagamitin naman yung commission to run in 2020. Nakuha mo. Nakuha mo, Brad. Yung iniisip ko at iniisip nung iba. Marami na kasi nag-iisip di ba? Yung sinasabi ni Cayetano na itong si Marcos daw igagawa ng independent commission or na magtitingin dito sa lintik na flood control project na ito. Maraming naglilitawang pangalan at syempre ang isang lumilitaw na pangalan diyan ay si Magalong. Pero yung isang yung isang side ng mga pumupuna kay Magalong ay baka gamitin niya ito for 2028 election. Sana hindi. And I'm hoping you do not run for a national post o national position. Kasi kung ganun, lahat pala ng mga sinasabi mo, lahat ng mga expose mo kuno, ay isa lamang palang campaign. So, I really hope hindi gamitin ito ni Magalong kung sakasakaling siya ang piliin at itong pag-iingay niya
baka siya ang, kasi baka mamaya, alam natin may mga litanyang ganyan na tayo'y pinilit ng taong bayan dahil sa mga korupsyon na nangyayari at kaya tayo ay napilitang tumakbo upang labanan ng korupsyon. Mga ganyan litanya di ba? Sana hindi. Sana hindi tumakbong national sa 2028 si Magalong. At this time, okay? Actually, ako bet ko siya sana na tumakbo sa national. Actually, dati bet ko yan na tumakbong for national. Kaya lang, yung purity nung kanyang advocacy for corruption, mababahiran Di ba? Yung purity na ako ay anti-corrupt, mababahiran yun pag siya tumakbo. Sana lang, not this time, itong 2028. Siguro sa susunod, pwede. Pero ngayon, since ikaw na yung parang nagli-lead dito kuno sa mga malilinis na mayor, kasi yun yung ano niya local government. Ako, stick with it. Panindigan mo, magkaroon kayo ng maraming Vico Soto, maraming Isko Moreno, yung mga tuwid na mga mayor. Di ba? Ipaglaban nyo yun. Doon muna tayo. Huwag na muna tayong tumakbo sa national or else, wala na. Talagang bahid na ginagawa mo ito for campaign. Will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interests, Yo. maybe not in infrastructure, but on other things. So ang point ko, Mr. President, Naku po, na-disrupt matindi yung pasabog na yun, ha? Oh. Yung iba daw mga nag-iingay o mga ay parte ng mga oligarch. Nako. Sabi nga, maybe not interested in flood control pero sa ibang bagay. Alam mo yung mga pahaging ni Kayatanong ganyan, gusto ko matanong niya ng personal. Sino kaya yung mga yan? yung